welcome to our vlog. So, bago tayo mag-start sa isa nating topic is please help us to grow our YouTube channel to reach 200 subscribers, and please do follow our YouTube channel and TikTok account. So, yun nga. Ang topic natin for today's video is ano daw ang mas maganda, yung mag-isa ka lang na kasambahay or dalawa kayo. Okay? Dito lang is based in my opinion lang, guys. Huwag kayong magagalit sa akin or huwag nyo akong ipapasya. Based on my opinion lang to. Okay? Kasi guys, pag mag-isa ka lang na katulong ng amo mo is, para sa akin is mas better. Kasi guys, wala kang ibang aasahan or wala kang ibang iisipin na gagawin ko ba to or siya na lang gagawa, yung ganon. Kasi pag mag-isa ka lang, walang sisihan, wala kang ipupinpoint kung magalit yung amo mo, ikaw lang papagalitan. Wala kang sisisihin sa nangyari. Wala din magsisisi sa'yo, wala din maninira sa'yo, yung mga ganon. Mas maganda kasi para sa akin is mag-isa ka lang, para ikaw lang yung aasahan ng amo mo na gagawa sa mga pinapagawa niya. Or kung nagkamali ka man is walang ibang sisisihin yung amo mo kung hindi ikaw lang. So wala kang ikakatakot na baka sirain ka ng kasama mo or something, kasi mag-isa ka nga lang. So yun nga guys, para sa akin is mas maganda ang mag-isa. So yung may kasama kasi is, para sa akin is hindi ako okay, para sa akin yun pero meron naman yung mga iba is mas maganda na may kasama sila. So ito yung opinion ko lang sa may kasama. Pag may kasama ka kasi guys, kasi marami na kasing nakakausap ko na may mga kasamahan, tapos kinikwento nila yung mga nangyayari sa kanilang dalawa. Hindi ko naman masisisi or hindi ko naman maano yung mga kapwa Pinay ko, pero yun nga guys, ang kinakalungkot ko is dalawa kayong Pinay, pero yun, alam mo yun, yung nagsisiraan kayo, nagbabangayan kayo, yung ganon. Yun yung mahirap pag may kasama ka. Pag may kasama ka kasi, gaya ng iba kong kaibigan, may kasama siya sa bahay, tapos okay naman sila, nag-uusap na sila, okay sila guys, as in nagtutulungan sila, nag-anuhan nga sila na ganon, na nagtutulungan sila pag napagalitan yung isa, tinutulungan ng isa mag-explain, yung ganon. Pero dumating kasi yung punto na yung isa, yung kaibigan ko, yung kasama niya is dumating na yung punto na wala namang ginawa yung kaibigan ko. Lumabas siya na malengke, ganyan. Tapos nagtanong ata yung amo nila kung nasaan yung kaibigan ko, tapos sinabi ng kasama niya na lumabas nga daw, tapos namalengke daw. Tapos iba na yung sinabi ng kasama ng kaibigan ko, parang siniraan niya, sinabi niya na may kinikita yung kaibigan ko sa labas, may ganyan, may pinupuntahan siya
Kaya sabi ng ano ng kaibigan ko is parang sinisiraan daw siya sa likod. Tapos meron din yung time na ano na napagod na yung kaibigan ko sa ganun kasi bawat may ginagawa yung kaibigan ko, parang alam mo yon, yung binabackfighter na siya, yung sinisiraan siya ng amo, sinisiraan siya sa amo, ganun. So mahirap talaga guys ang may kasama sa loob ng bahay, lalo na kung yung isa is pumapapel or akala mo siya yung taga pagmana ng amo niya sa bahay nila, 'di ba? Meron din yung isa din kong nakilala is mas malala yon. Mas malala yon guys, kasi dumating talaga sa punto na nagiging bossy na yung kasama niya porket mas matagal na yung kasama niya. Ewan ko kung 5 years na ata yung kasama niyang kasambahay, tapos siya baguhan lang, tapos yun sinisiraan siya sa amo, yung sinasabi na wala daw ginagawa, pag natapos na daw yung ginagawa sa kusina is hindi na daw tumutulong sa paglilinis. Samantalang ang usapan nila ng amo niya is sa kusina lang siya magluluto ng pagkain, ganon. Tapos yung isa naman taga-alaga ng bata doon sa loob ng bahay maglinis, kasi yung halaga naman niyang bata is pumapasok naman na sa eskwelahan. So kung naihatid na niya doon sa school yung alaga niya is pwede naman na siyang maglinis, di ba? Pero ang ginagawa daw ng kaibigan niya is hindi lang naglilinis, nakaupo lang ganyan, tapos siya na lahat. Tapos pinayo ko sa kanya na kung ganyan lang din ang mga amo is mas better na maghanap na lang ng iba kaysa sa hihintayin mo pa ba guys na may gagawing masama yung kasama mo. So yun lang. Pero meron naman yung mga magkasama sa bahay na as in nagtutulungan sila, tandem sila sa mga gawaing bahay, tandem sila sa pag-alaga ng bahay, kahit may nakatoka sa kanila bawat isa, pero alam mo yon, nagtutulungan sila. Yun yung maganda. Okay lang naman na may kasama ka sa bahay guys, basta yung kasama mo is tinutulungan ka, tumutulong ka sa kanya, yung ganon, yung okay kayo, yung walang siraan, walang yung nagdadamayan silang dalawa yung magkaramay, yung ganon, okay kung ganon. Pero yun nga guys, yun yung masama kasi kapwa Pilipina mo minsan kasi talaga is sila talaga yung nagiging dahilan ng pagka-terminate mo, pagkasira mo sa amo mo, ganon. So yun lang guys, yun is base lamang sa mga kwento nila sa akin at base sa aking opinion lang at karanasan. So yun lang guys. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. Bye!